Ikalawang kabanata. Ang unang aral. Sa araw na iyon, nagbago ang takbo ng dalawang batang minsang walang iniintindi kundi ang putik sa paa at ang agos ng ilog. Hindi agad nagsalita si Aurelius matapos tumango sina Isandro at Malaya. Pinagmasdan niya muna ang dalawa. Parang may binabasa sa kanilang mga mata na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Simula ngayon, wika niya, ang mundo ay hindi na lamang kung ano ang nakikita ninyo. At sa isang iglap, nag-iba ang paligid. Hindi dahil gumalaw ang mga puno, hindi dahil humuni ang hangin, kundi dahil natuto silang makinig. Ang unang pagsubok. Dinala sila ni Aurelius sa isang bahagi ng kagubatan na hindi nila kailanman napasok. Mas makapal ang mga puno roon. Mas malamig ang hangin. Isara ninyo ang inyong mga mata. Utos niya. Sumunod ang dalawang bata. Sabihin ninyo sa akin, ano ang naririnig ninyo? Hangin, sagot ni Malaya. Tubig, dagdag ni Isandro. Umiling si Aurelius. Hindi sapat. Tahimik muli ang paligid. Sa una, wala silang marinig kundi ang tibok ng sarili nilang puso. Ngunit unti-unti, may kung anong mahina, ngunit tuloy-tuloy na daloy. Parang ugong. Parang paghinga ng mismong lupa. Napakunot ang noo ni Isandro. Mas naging mahinahon ang kanyang paghinga. Si Malaya naman ay napakapit sa sariling dibdib. Tila may malamig na gumagapang sa kanyang balat. May gumagalaw, bulong ni Malaya. Hindi gumagalaw, mahinang sabi ni Isandro. Umaagos. Ngumiti si Aurelius. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Dalawang uri ng pakiramdam. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, hindi na pareho ang kanilang nakita. Para kay Isandro, ang kagubatan ay tila may bahagyang liwanag sa pagitan ng mga puno. Manipis na hibla ng ginintuang sinag na parang nakatagong ugat ng araw. Para kay Malaya, ang parehong lugar ay may malalim na anino. Hindi nakakatakot, ngunit mabigat. Parang may lalim ang hangin. Parang may misteryong nakatago sa bawat sulok. Magkaiba ang inyong nararamdaman, sabi ni Aurelius. Ngunit iisa ang pinanggagalingan. Hindi pa nila lubos na naiintindihan ang ibig niyang sabihin. At hindi pa iyon ang oras para ipaliwanag. Ang marka. Lumuhod si Aurelius
at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Biglang umalon ang hangin. Sa paanan ni Isandro at Malaya, may bahagyang kumislap na simbolo. Panandalian lamang, ngunit sapat upang maramdaman nila ang kakaibang init at lamig na sabay na dumaan sa kanilang mga katawan. Napaatras si Malaya, ngunit si Isandro ay nanatiling nakatayo, bagaman bahagyang nanginginig. Hindi ito kapangyarihan, wika ni Aurelius. Ito ay pananagutan. Tahimik ang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi na sila mga batang naglalaro lamang sa ilog. May bagay nang gumising sa loob nila. Isang bagay na matagal nang naghihintay. Sa gabi. Nang gabing iyon, pareho silang nanaginip. Si Isandro ay nakakita ng malawak na liwanag na tila sumisikat mula sa loob ng kadiliman. Si Malaya naman ay nakakita ng isang malalim na kalangitan na puno ng bituin, at sa gitna nito ay isang mata na nagmamasid. Pareho silang nagising sa parehong oras. Sa kabilang dulo ng pamayanan, nakatayo si Aurelius sa ilalim ng buwan. Alam niyang nagsimula na. Hindi ang digmaan, hindi ang trahedya, kundi ang paghahanda.